Good morning po kay Governor Daniel Fernando ng Bulacan. Gov, good morning po. Yes, sir. Magandang umaga at magandang umaga sa mga tagapakinig at mga viewers po natin dyan. Magandang umaga, more especially mga taga-Bulacan. Ito po, taga-Bulacan. Go, Cha. Good morning po, Governor. Una po muna, Governor, ano po muna ang reaksyon ninyo dito po sa utos ng COA na magkaroon po ng fraud audit sa flood control projects po dyan sa Bulacan? Yes, ma'am. So maganda po yan. Kasi malalaman natin talaga kung ano ba nangyari, kung ito ba ay latag mabuti yung budget o naibigay ba itong mabuti o paano ba. Yan po yan. At syempre, yung sinasabi ng Pangulo na na-approvean daw iyon. So yun, in-approve na kasi nung nag-visit po kami ng Pangulo, nagkaroon kami ng ocular inspection. Kasama ako. Nakita naman namin kung ano yung talagang nangyari doon sa mga flood control project nila at may mga hindi tapos at hindi na dredge kasi yun niya ang submit sa kanya ay completion. So nakita niya yung katotohanan at talagang nakita niya talaga may mga tubig pa yung ibang mga kababayan natin. May mga tubig pa at talagang sa bahay, sa labas ng bahay, talagang andun pa yung mga gamit nila. Nakakaawa po. Kaya maganda po yun. Maganda po yung inanong COA na yun at tiyakin lamang mabuti kung talagang yan ay nailagay mabuti, nailatag mabuti yung budget. Ano po? Sige po. Governor, puntahan natin yung sinasabi niyo po na pinasyalan ng Pangulong Marcos Jr. nitong nakaraan lang. Tinawag po niyang palpak yung dike project po dyan sa Bulacan. Para lang po may kaalaman yung mga nakikinig sa atin, ito po ay 96.4 million. Yan po ang ginasta sa proyekto na yan. Ano daw po ang dahilan kung bakit bumagsak, Governor? Actually, substandard. Substandard. Yung mga nangyari ditong paggawa nitong mga dike na to. At nakita naman namin kung gaano kalalaki yung mga size ng mga bars o steel bars na ginamit doon sa retrapping na ginawa nila. Doon sa desilting doon sa ginawa na paglalagay ng mga dike, paglagay ng dike. At nakita naman niya talaga na hindi rin natapos at nagulat nga siya kasi mahaba pa, almost 200 meters yung hindi tapos. Pero sa kanyang opisina ay nakita niya na ito ay tinamit ng completion ng project. So yun po yun. At talagang nakita namin yung mga materials na talagang like yung kulang sa simento pero sobra sa buhangin. Yun po yung nangyari. At maninipis talaga. Very yung masyadong very thin yung mga ginamit na mga walling. Para sabi ko nga sa kanya, sir, parang itinapal lang eh. Ganun eh. Tapos yung palang mga yan, na mga project na yan ay nakapackage yung desilting, yung dredging. Pero hindi ginawa eh. At yun, tinanong namin sa mga kapitan kung ginawa talaga, ay tinanong niya talagang hindi raw nag-dredge. Oo. Ayun pala, package yun sa mga dito eh. Yes po, nabanggit nga din po yan ng Pangulong Marcos Jr. dito sa nakaraang pagbisita niya. Governor, kanino po itong proyektong ito? Kailan po yan ipinatupad? At saan po galing ang pondo? Ma'am, hindi ko po alam. Actually, kanino po magagaling din sa DP? Wala naman po ibang paggagalingan yan o sa Department of Public Works. Hindi po ba? Hindi naman po sa amin. Dahil wala po kaming ganyan. Actually, yung sa amin, yung mga maliit lamang, yung mga request ng kapitan, napakaliliit lamang yon, ginagawa naman namin yon. Pero kami po ay repropping lang. Hindi po kami po revertment na ganyan malalaki. Oh. Ganito malalaki. At kami, nagde-dredge kami talaga. Actually, nung pinatawag ko sila tungkol sa dredging, nagkaroon po tayo ng meeting tungkol dyan eh. Diyan sa mga dredging natin sa ating probinsya, sa ating dito sa Bulacan. Ay nanghihiram nga ako sa kanila ng mga tinatawag na backhoe. Yung mga backhoe.
Kasi kulang kami sa bakoy at bumili lang nga ako para ma-dredge namin yung mga minor rivers kasi yung mga ibang rivers na yan talagang kami na ang bumibira. Kami na mismo ang gumagawa. Pero nung sinabi ko ng hiram ako, sira daw. Sira. Mga sira. Iba doon, nasa malayo. Opo. Ilan lang. Nagulat ako, ilan lang yung bako nila. Kaya sabi ko sa Pangulo, sir, nung pinatawag ko sila para kami mag-dredge, nanghiram ako ng ibang bako. Kami na ang bibira, kami na. At bumibira na talaga ako sa mga minor rivers. Ginagawa na po namin yan. Kami na mismo ang gumagawa. Nung nanghiram ako sa kanila, sir, sira daw. Paano hindi sira? Matatagal na yung mga bako na yan. Almost sa father ko pa yan. Sabi niya gano'n. Dapat yan, bumili sila. Kita mo? Kita mo how palpak they are. Hindi ba? May gali. Oo. Sige po. Governor, sabi nyo nga po, hindi ito proyekto ng lokal na lalawigan po ng Bulacan. This is under DPWH, kasama po yung contractor na kanilang kinuha dyan. Pero para lang po sa kaalaman din ng publiko, pagka po ganyan na proyekto ng national government, meron po bang monitoring na ginagawa po ang LGU sa mga ganito po kalalaki na proyekto? Ma'am, paano ko makapagre-report Hindi naman nire-report sa amin bago umpisahan. Walang sinasabi sa akin. Walang nire-report sa amin. Even the mayors. Bago ako, dapat malaman muna ng mga mayors. Pupunta yan sa mayors. Dapat, sa akin, pupunta sa mayors. O sa mayors, pupunta sila sa akin. Ganon, di ba? Wala, ma'am. Hindi namin alam. Hindi ko alam. At ito, mama. Minsan silang nag-report sa akin. Minsan lang. Pinatawag ko pa. Sino po ito? Sino po itong nag-report sa inyo na minsan lang at kailan po yan? Yung mga engineers ng mga DP natin dito sa Bulacan. Oo. Kailan po? Lahat kasi. Ma'am? Last year pa yun, ma'am. Last year ba yun? O bago ako magkasakit? Mga 2023 yata yun? Yung pong... Yes po, Governor. Tuloy niyo po. Kung hindi ako nagpatawag, hindi sila magre-report sa akin. Kaya nung pinatawag ko sila, ultimo yung matataas ng mga engineers na yan, tinita ko sila lahat. Sabi ko, sir, yung mga tao niyo, bakit hindi naman lang nag-report sa akin kung ano mga project niyo rito sa Bulacan? Sabi niya doon sa mga engineers na, hindi pala kayo nag-report. Paano kayo nag-report? Sir, ganito, gano'n. May mga dahilan sila. Oo. So for the longest time, Governor, na kayo po ay gobernador dyan sa Bulacan, you mean to say, ito talagang mga ganito kalalaki na proyekto? Wala talagang reporting na nagaganap po sa inyo? Pwera na lang kung ipapatawag nyo po itong mga engineers ng DPWH? Tama po ba yung pagkakaintindi namin? Wala pong reporting, ma'am. Minsan lang sila nag-report, pinatawag ko pa. Kasi nga humihingi sila ng PDC resolution. Yung PDC resolution, nangingi sila dahil yun nga, kailangan din mga project. Oo. So, hiningi project, hiningan ko. Yun, iba-iba yung mga project namin. Iba-ibang project. O ngayon, tinanong ko sa kanila, bakit hindi kayo nag-report sa akin pag kami ganyan? Ngayon lang kayo nag-report. Kasi may kailangan nga, yung PDC resolution. Yung Provincial Development Council Resolution po, Governor. Apo. Sige. Yes, sir. Yes. Gov, ilan po ang distrito ng Bulacan? Meron po kami ngayong Lone District, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan. Opo. May 6. Opo. Bali mga kami Lone District. Opo. Sandali po. 6 po ang regular district, tapos yung San Jose del Monte, Bulacan, Lone District. Ano po? Yes, Dad. Okay, sige po. So ito pong 6 tsaka yung isang Lone District, wala ho kayong kaalyadong congressman doon? Sige to. Okay, ganito ha. Yung District 1. Yung actually in District 6. And 2. Okay. District 1 po. In the rest, hindi na. Apo. And the rest, hindi na po. Yun ho bang San Miguel, Bulacan ay anong district?
District, ay pala, kasama po na yan. District 3 pala yan. Yan. Kaya kaalyado namin. Kaalyado po ninyo itong San Miguel, itong distrito na to. Opo. Yes. Opo. So dito po, gawin nating halimbawa itong San Miguel, Governor, ha? Sa usapin lang po ng koordinasyon. Sabi nga ninyo, wala kayong kaalam-alam. Saan ginagawa itong project, sinong gumagawa dyan, pati yung mayor, walang kaalam-alam. Gamitin po nating halimbawa itong San Miguel. Ano po? Sa San Miguel, Bulacan, kung pupuntahan ko lang po itong 2023 budget, ha? Lahat po ito, San Miguel, Bulacan. Hindi ko na iisa-isahin, mahaba-haba itong listahan. Dito po sa 2023 budget, 1.3 billion ang inilaan na pera. San Miguel River po, particularly dito, at saka yung Bulo River, no? Ang pinaglaanan po ng pera. Opo, ito ho, 1.3 billion for 2023 alone. Ngayon po, kapag pinuntahan natin itong 2024 budget, opo, San Miguel pa rin po ito, ha? 1.269 billion naman po inilaan. So sa laki po ng mga proyekto, dami nito, ni isa hindi kayo kinonsulta? Boss, yung Bulo Dam, nung ginagawa yun, nakita ko yun. Pero yung mga nakaraan, hindi na. Opo. May nag-report na lang sa akin na yung revertment ng isang ilog, I think San Miguel din yan eh. Hindi ko maalala eh. Pakahaba nung yung revertment na yun, napakahaba. Oo nga po. Pinta ng picture sa akin ng kapitan, bitak-bitak talaga. Bitak-bitak na talaga. Saan lugar to? Ay, hindi ko matandaan kung San Miguel ito, pero alam ko San Miguel yun. Pero yun yung hindi ko matandaan eh. Okay, sige po. Opo, sige po. So San Miguel talaga. Opo. Yung una yun, yung sa Bulo Dam. Di ba, nasira nga ulit yun eh. Kaya, pinagitan yun. Yun, okay yun. Kita ko yun. Okay, opo, sige. So, the rest, hindi ko na alam. Maliban doon sa mga, hindi ko na alam yung mga other projects. Opo. Itong Hagonoy ho ba, kaalyado nyo ito? Itong distritong ito? Hagonoy halimbawa? Yung congressman? Opo, yung itong distrito nito, sa Hagonoy? Yeah. Kaano namin to? Kaalyado po. Sa Hagonoy kasi, hindi na ho nawawala doon ng tubig, as you know, Governor. No? Pero sa Hagonoy pa lang po, kung pupuntahan natin tong Hagonoy, Bulacan, Governor, hindi rin pala naman sila nasisiro, no, sa mga flood mitigation projects. Kasi sa Hagonoy pa lamang, 2023, 500 million. And then meron din po silang 2024 budget na ang halaga po ay umabot na 925 million. So itong mga proyekto nila, halimbawa lang, flood mitigation structure with pumping station, floodgate, Barangay Mercado, Hagonoy. Opo, flood mitigation structure at Carillo, Hagonoy. Opo, Mercado, Hagonoy. Ang lalaki ho ng pondo. Itong ganitong mga proyekto, as in totally, wala kayong kaalam-alam din, Governor? Hindi po sinabit sa akin yan. Hindi ko po alam yung mga project na ganyan dyan. Actually, nasa kanila po yan. Kung yung yan yung nasa congressman. Nasa DP, nasa kanila po yan, sa congressman, kanila po yan. Opo. Actually, tinulungan ko pa nga ang DP eh. Kasi may kami mga project, I don't know kung binadgetan nila. Hindi ko na alam. But, eto nga, yung pumping station, yan. Yung mga pumping station na 11. Yan. At kaya lang, tinulungan ko pa nga sila para magkaroon ng pagresolba dyan sa mga baha na yan. At kaya nag-create ako ng executive order regarding dito sa interagency committee. Ano po? Opo. Para, of course, ng mga members of the committee para dyan sa pagresolba ng baha. So ito, 11 pumping station yan. Alam mo yan, binadget na yan. Yan, iba dyan ginagawa. Opo, sige po, okay. So, saan po yung hindi? Opo. Kayo mga tinutukoy mo na ibang project, hindi ko pa alam, hindi ko alam. Okay, sige pero po. Pero yung mga pumping station yan, yan.
Opo. Mga alam na, kasi kami nag-request sa kanila niyan eh. Lagyan niyo ito, lagyan mo to, lagyan niyo po to, lagyan niyo po to. Pero pagka-implementation na, hindi ko na alam. Opo, sige Boss. po. Okay, ito ho Ano na yun? lamang. Opo. Gov, naintindihan po natin kasi nga yung budget process, no? Napaka-importante kaninyo yung Provincial Development Council doon sa pagbibigay po ng inyong mga suggestion para sa pagbubuo din ng budget. Actually, dapat kinukonsulta kayo eh. Bahagi yan ng budget process eh. Opo. Opo. Boss. Pero kayo po ba ni minsan ba hindi kayo kinonsulta ng inyo pong mga kongresista o kaya po ng DBM o ng Regional Development Council para humingi ng input saan nyo po balak pagawa itong mga proyekto po para po sa pagbabaha sa Bulacan? Isa nga po sa mga, isa kayo sa mga nag-iingay talaga dahil problema ho yung pagbabaha. Ted, ganito yan. Ha? Kaya nga nung humingi sila ng PDC resolution sa amin, yun nga yung kinoconfirm ko ngayon kung how many PDC resolution na nahingi nila sa akin. Ano po? Nung humingi sa akin, humingi sila. Kaya nung pinatawag ko sila, pinag-report ko sila kasi gusto ko silang makita yung mga project nila. Yun lang, minsan lang yun, isang beses lang na nagkita-kita kami. Isang beses kaya lang? Kaya sabi ko sa kanila, mga boss, sabi ko sa kanila, kaya nagsalita ako na doon sa mga higher ups nila na mga officer ng engineering nila na hindi sinasabi sa akin yung mga project niyo, no? Wala kang pinapakita sa akin kaya pinagalitan niyo yung mga tao doon eh. Hindi raw sila nag-report kay Gov. Ayun. Hindi kayo nag-report kay Gov. So, one time lang kayo. Sinasabi sa kanya mga project. Opo. Sige. Hindi ko alam mga project dito. Okay, sige po. So, sir, sa buong Bulacan, ano po ang mga bayan talaga na napakaraming na mabigat ang problema ng baha? Buong lalawigan ba ito o paano po? Ilan po, Governor, ang bayan na may problemang malaki sa pagbabaha? Noong pa man kasi binabaha na ang Bulacan, actually, no? Dahil sa na. Kaya nga dapat, kaya nga nagkakaroon tayo ng flood control. Okay. Itong Kalumpit. Itong Agunoy. Yan talaga, lagi-lagi yan eh. Lagi-lagi yan eh. Biktima ng high tide yan. Mga catch basin yan. Opo. Hanggang eto na, itong Marilao. Yan, malalala din yan. May Kawayan. Yan. At eto nga, dumamay na itong Bukawe. Giginto. Lagtas. Ganyan, Balagtas. At yung ibang mga Malolos. Yan, Malolos. Opo. Ibang lugar, medyo, yan, pinabaha-baha na talaga. Okay, sige po. Yan po. Opo, sige po. Sir, Gov... Pinakamalala talaga yan, yung Kalumpit. Kalumpit, opo. Meron din po kami dito sa aming pong isang budget. Gov, pangatlong term na po ninyo ito as Governor of Bulacan. Nagkaroon ba kayo ng chance na silipin ang mga provision ng General Appropriations Act, yung pambansang budget, para makita lang ho ninyo sa bawat taon ang alokasyon para po sa flood control o maging infrastructure, yung mga pang-iilaw sa kalsada, yung asphalting, yung cat's eye. Nagkaroon na ba kayo pagkakataon silipin ang budget para malaman po ninyo personally kung magkanong alokasyon na nakukuha ng Bulacan para po sa DPWH projects? Sir, hindi ko na kailangan pang hindi ko na kailangan pang silipin. Kailangan mag-report sila sa akin. Hindi kailangan mag-request pa ako doon na. Pwede ba makahingi ng general fund o ng pondo ng ating national government? Pagbaba dito nun, ni-report na talaga dapat ng mga engineering sa amin yan. Nila. Kaya nga pag pinatawag ko sila kasi gusto ko malaman kung ano yung mga project na yan. Okay. Opo. So hindi nyo ho sinisilip itong GAA, kayo po yung umaasa ho, dapat mag-report sila sa inyo. Sino itong dapat mag-report sa inyo? Mga engineering dapat, boss. Sila. Yung GP. Yung DPWH. Malaman, of course, kung ano yung mga project na dapat nilang gawin dito sa Bulacan. Opo. Sa mga mayor, tinanong ko kay Mayor Lem sa Kalumpit. Nag-report ba itong mga sayo dito? Nagalabat? Hindi po eh. Opo.
Sige po. So sa pangyayaring ito, ano po, kayo ho ba'y magiging proactive na governor na para po sa 2026 budget, pag naaprubahan, sisilipin nyo na para hindi na kayo, kung wala na mag-report sa inyo, para malaman na po ninyo. At kayo po bilang... Tiwala naman ako eh. Siyempre, ano sa akin yan ng resolution. Nung humingi nga sa akin, yun po sila pinatawag eh. Kaya tawag ko sila para malaman ko. Di ba? Ngayon, ganito, gumawa ako ng executive order ngayon na lahat ng proyekto nila dadaan sa amin. Lahat po ng alin? Lahat ano, Governor? Ganito, ganoon, lahat. Lahat ng control, lahat. Okay. Lahat ng DPWH projects. Kinakailangan dumaan sa aming mga mata, sa aking mga mata muna sa amin. Pakikita muna sa amin. Opo. Dapat dumaan sa inyo ang ano po, ang fund, paano po ang nanda fund, yung mga project o mga project itong gagawin nila. Okay. Opo. Ano sa pondo yan eh. Hindi sa amin. Opo. Wala kaming pondo tungkol dyan, ano po. Ang gusto ko lang malaman kung ano yung mga listings ng project na yan. Okay. Opo. So lahat ng listahan ng proyekto sa bawat bayan, bawat distrito, dapat may dumaan sa inyo yung listahan. Yes, boss. Dapat yung mga proyektong ito, ano ba ito, ano ba gagawin mo dito, ano ba gagawin mo sa lugar na yan, gagawin mo dito. Lahat ng project na gagawin sa Bulacan. Dapat ganun. Opo. Pero hindi naman po pwede kasi makagawa ng project sa isang lokalidad nang walang mayor's permit eh. Kasi humihingi sila niyan ng building permit eh. So, di kaya ang nangyayari, sinasabi lang sa inyo ni... Opo, go ahead. Minsan kasi, pagka ganyang national government project na yan, diretso na sila dyan. Lalo pag may laking ganyan, boss. Sa congressman na yan, sila na yan. Ligan project na yan. Hindi na kumukuha ng building permit. Ay, walang ganun, boss. Okay. Opo. So, sila ba'y exempted sa building permit o talagang hindi na kumukuha? Ano, boss? Sila ba'y exempted sa building permit o talagang hindi na kumukuha talaga ng hindi na kumukuha ng building permit? Pagka ganyan mga project, boss, hindi na dumadaan yan. Only the PDC resolution lang. Okay. Pero kulang na lang humingi sila ng resolution. I think noon lang sila humingi. Opo. Lang sila humingi sa akin kaya nung nakita ko gano'n eh. Kaya pinatawag ko sila kasi nangihingi sila eh. Opo. Kaya nangihingi sila, pinatawag ko sila. Noon ko lang nalaman. Daming project na nakita ko. Opo. Ito na ito. Opo. Sige kaya po. kami sa akin, totoo lang. Okay. Sige po. So sa ngayon po, masama ang loob nyo, Governor. Kasi ang laki ng problema sa baha. Ang laki pala ng pera nilalaan dyan para sa baha sa inyo. Hindi lang naman ako na-shock. Kahit yung Pangulo, nakita niya kung ano nangyari, di ba? Ako na-shock din ko. Sa laki ng budget na in-expose ng Pangulo doon sa mga projects na din, laki niyan, di ba? Tapos, pa kami sa kalsada, sinamba naman ang disasama ng loob. Nakita yung mga kababayan namin. Until now, may tubig pa rin yung iba. At nakikita namin yung mga gamit ng mga tao nasa labas ng bahay. Opo. Talagang may mga putik, talaga lahat. Yung pala, nung nakita namin, putol, nagawa dito, tapos pinabayaan na yung 200 meters. Tapos yun yung pala, sabi ng Pangulo, hindi kayo ni-report sa akin completed. Tapos sabi ng Kapitan, tinanong ni President kung ito ba yung nag-dredge. Hindi daw. Wala daw dredging na ginawa. Tama yung Kapitan kasi nakita namin sa gitna ng ilog, may island na. Tinutubuan na ng damo. Opo. So, kumbaga, kung nag-dredge ka, wala dapat island sa gitna ng ilog. Opo. Opo. Kumbaga nga, sabi nga, ghost project. Sige po. So, Governor, muli kami makikibalita sa inyo, ha? At kami po'y nagagalak na kayo nakasama ng Presidente at nakita nyo first hand itong isa sa sinasabing questionable pong proyekto sa inyo pong probinsya. Salamat po, Governor. Thank you. Sige. Thank you, Ted. Opo. Salamat po at mabuhay. Thank you.